So yun nga guys, eto na ang Aerox 2023. Ito yung power grade version. Ganda-ganda ako sa forma niya, sa color combination na ginawa ni Yamaha sa kanya. Lalo na, kulay cyan blue na yung mags niya. Yung, sakyan na natin si Aerox. Sagot na tayo bababa, let's go. Grabe. Ang lakas ng torque niya. Wala na pala itong gas tayo. So ngayon, pupunta tayo ngayon ng Yamaha. Lalabas natin si Aerox version 2 Power Gray. Ayan. Kahit umuulan, let's go. Kahit umuulan, wala akong pake. So dapat talaga originally ang kukunin namin ni OBR ay Fazio dapat ang kukunin namin ni OBR. Kaso ano na ako ngayon, taba ako na ngayon, 100 kilograms na ako. Asa 100 kilograms na ako guys. Kaya isip ko kung Fazio kami, 40 kilograms si OBR at ako nasa 100, sige na aminin ko na 110. Magwa 150 kilogram yung bit ni Fazio. Feeling ko yung shock niya na iisa lang, hindi kami kakayanin. At yung 12 inches niyang gulong ay feeling ko hindi kami kakayanin. Kaya ayun, napagdesisyon na namin na Aerox na lang talaga. At syempre si Fazio ay pang mababait. Mabait yung itsura ni Fazio pero si Aerox is mukhang aggressive, sporty style. Banking, Japan, let's go. Ayun nga, yun lang yung primary reason kung bakit Aerox is dahil malaki yung gulong niya. At feeling ko kaya niya ako dahil malaki yung motor Kaya niya ako at kaya niya si OBR, which is much better. Ayun ganun yung kukunin nating Aerox Power Gray. Parang Power Ranger basang basa si Sam. Basang basa talaga. Ayan na ang Yamaha. Let's go na, let's go. Originally, Fazio talaga yung gusto namin kunin ni OBR. Kaya nung time na to, medyo nagdadalawang isip pa ako dahil pwede pa naman mag-switch sa Fazio. Pero yun nga, napansin din ng mga taga motor trade na sa laki kong to at kung mag-aangkas pa tayo, parang di talaga swak si Fazio para sa atin. Ayan, kahit makikita nyo sobrang pogi ni Fazio, 12 inches lang kasi yung gulong niya at single shock lang siya. Kaya pagka tumungtong talaga ako is dumulubog yung motor. Anyway, malalim yung bulsa niya and overall, hindi natin matatanggi na aesthetic talaga si Fazio. Pero yung nilabas na nga yung Aerox doon sa gitna, talagang nahumaling na ako at nagdesisyon na ako na Aerox na lang talaga yung kunin. Start na. Walang gas. Papagas. Tanggalin natin yung plastic. Let's go. Yung papel. Isa ito tanggalin na natin ito. Sheesh. Ito ka na. Para makakatakbo ka naman. Ikaw matutulog ka na? Oo. Sige. Oh my God! Sarap sa pakiramdam kahit umuulan. Grabe, crazy. So yun nga guys, eto na ang Aerox 2023. Ito yung power gray version. At nandito tayo ngayon sa isang liblib na lugar.
kung saan walang tao at walang mang-iistorbo. Alright, so kung makikita ninyo, maganda ang tindig ni Aerox, di ba? Kita nyo naman, mukha siyang malaki. Ito yung standard version, so makikita nyo is hindi siya ABS. Ito ay naka disc brake sa harapan at naka drum brake naman sa likuran. So start tayo muna sa issue ni Aerox pagkakuha ko. Pagkakuha ninyo nitong Aerox, may sumisipol na habang tumatakbo ko. So napansin ko, sumisipol siya malakas. Napanood ni Daddy Bryce sa YouTube na kaya pala siya sumisipol is dahil dito. Ayan. So nung nilagyan ko siya ng grasa, makikita nyo meron pa siyang grasa dyan. Nilagyan ko siya ng grasa kabilaan, nawala agad yung sipol niya. So goods na yun. Yun lang pala yung problema niya, kaya siya sumisipol. Bukod doon sa issue na yun, yung sa sumisipol sa harapan, is yung stand niya madali siyang tumumba. So titignan nyo, kung titignan niyo yung kamay ko, konting urong ko lang, ayun oh, ayun, umano agad siya. Pero inclined to guys, pero kasi kahit flat yung surface, meron pa ring probability na umabante yung motor. Kaya ang suggestion ng iba is center stand talaga, para wala kang problema, hindi mabasagan ng kaha at matumba yung motor. So meron siya actually handbrake dito. So pagka pinrest mo yan, magbe-brake yung unahang part nung unahang gulong ng motor. Ito is pagka nasa mga inclined na lugar ka, yung pataas or pababa. So pagka hinold mo lang ulit to, ayan, mag-disengage yung handbrake niya at pwede ka nang tumakbo ulit. So ito kasi yung bulsa niya is maliit lang compared sa iba. So makikita ninyo, ayan, basahan, at ayun, makikita nyo sa loob, charger, socket. So yung sa akin nilagyan ko na lang ng adapter, pero yan pa rin yung lumang style na hindi pa siya USB. Kasi natin cellphone yung kasya. Tinesting ko na to dati, pero ayan nga, sabi, may nakita akong YouTuber na napagkasya niya yung cellphone dito, pero ako hindi talaga siya kasya guys. Pag pinilit ko is yung screen tatama dito, baka mag-crack pa yung cellphone. Kaya ayan, hindi siya kasya talaga. So yan lang talaga, siguro basahan, kasya dyan. Papel, huwag mo lalagay dyan yung papel kasi madali lang yan buksan. So fuel tank natin is ilang liters ba to? 5.1 liters ata. So pagka gusto mo siyang buksan, dito lang rin yun. So tatapat mo lang yung keys sa open. Ayan, nakatapat na siya sa open, at titintin mo lang yung fuel. And tada! Ayan ang kanyang fuel tank. So ayan, click mo lang, babalik na, nakalock na ulit siya. Goods. Seats naman natin is yan, spacious ang kanyang seats, no? Kasyang kasya yung full face helmet dito. May free tool siya dito sa ilalim. Ito, meron siyang screwdriver. Yung Y-Connect, tinanggal yan ng Yamaha pagkakuha ko, kasi nakakalobat siya ng unit. So binawas na lang nila sa SRP. Mura lang na 1,000 ata yung unit, dahil tinanggal nila yung Y-Connect at kinuha nila yung chip nun. I think problema rin yun sa ibang mga brand ng ibang mga unit ng Yamaha, tulad ng Fazio at NMAX. Tinatanggal din talaga yung Y-Connect kasi nakakasira siya ng battery, nakaka-drain siya ng battery. Kasi yung Y-Connect, habang nakapatay yung motor mo, nagdo-draw pa rin siya ng power sa battery. So tuloy-tuloy siya ng pagdo-draw hanggang sa ma-lowbat yung battery mo. Ayun ang dahilan kung bakit siya tinanggal na dyan. LCD na rin pala yung panel niya. Hindi siya keyless version, so meron pa siyang susian. Makikita ninyo. Makikita natin sa Yamaha Aerox is sobrang snappy nung mga switches niya. So hindi siya yung parang dama mong chip yung pagka pinipindot mo ganun. Isa sa mga deciding point ko para kunin tong Aerox is yung dual shock niya sa likod. Although matigas siya, dahil yun na rin talaga yung hinaing ng iba, pero para sa akin na talagang heavyweight at meron pa akong OBR palagi, okay na okay siya. Siguro yung play niya is magiging sapat lang kahit gano'ng katigas sa aming dalawa ng OBR ko. Isa pa guys, meron din pala tong hazard switch na. Pinun mo yung hazard niya, makita mo, 'di ba? Pwede na siyang pangamote. Yung kanyang side mirror kailangan palitan kasi medyo maliit siya. Para dun sa motor, hindi ko masyadong kita yung mga nasa likod. Isang nagpa-confuse sa akin dito is yung pass light switch niya. So dyan pala nire-reset lang yung panel, yung LCD panel nung Aerox mismo. Isa pa, itong Aerox is liquid cooled na rin. So makita ninyo, ito yung radiator niya sa gilid. Meron na rin siyang lock sa kanyang
key mechanism para hindi siya pwedeng saksakin ng gunting. Makikita ninyo sobrang spacious ng kanyang compartment. Kasyang-kasya yung full face na spider helmet ko. May kasama pa siyang GoPro. So basta nakabaliktad siya kasi pag nakatayo hindi talaga kasya. So, sakyan na natin si Aerox. And 81 kilometers na yung tinakbo niya. Grabe, no? Ang dami ko na nagala. Wala pa ito rehistro. Makikita nyo yung kanyang tachometer. Nasa magkabilang side siya ng panel. Papakita ko lang sa inyo yung aking posisyon pagka nasa Aerox ako. So yan, di ba? Dito natin malalaman niya yun kung goods ba to pang akyatan. Itong Aerox, makikita ninyo guys, sobrang taas ng akyatan dito sa lugar natin. Ayun, makikita nyo, di ba? Sobrang pataas, bundok to, bundok. Pero hindi pa tayo aakyat masyado. Yan lang, konti lang naman. Kita nyo. Ayan, di ba? Konti lang. No problem kay Aerox ang paahon. Diba? Daming mga ibon, no? Ganda ng view dito, no? Ayan. Isa sa mga napansin ko pala dito sa Aerox is nung kinuha ko siya, higit na mas mataas siya kesa sa NMAX. Ako dito is medyo hindi bended yung knees ko. Hindi tulad dun sa NMAX na mababa yung height ng motor. I mean, abot na abot ko siya. Pero dito, pagka umurong ako pataas, yung sa tamang upuan, feeling ko malapit na ako mag-tiptoe, no? Sabi nung iba, kahit daw 5'2", 5'3" kaya, feeling ko yung mga 5'2", 5'3", dito na siya nakaupo sa dulo ng motor, kaya sila nagkakasya. Grabe ang mga tao dito. Dumadayo, tas nagkakalat. Oh my God. Crazy people. So yun, kita nyo, napaka-smooth, napakasarap itakbo ni Aerox. Ang sarap-sarap itakbo. Actually, first time ko palang makagamit ng Aerox, guys. Kahit yung version 1, hindi ko siya na-experience, hindi ko siya nasakyan, no? So ito yung first time kong gagamit. Ay, nasakyan pala, oo. Pero hindi ko napatakbo. Yung mga try-try lang sa mga tropa, ganun. Yung mga players tayo dito. So sana gusto kong mapakita sa inyo yung headlight niya. Yung headlight nito na Aerox is hindi siya kalakasan. Feeling ko kailangan niya pa ng auxiliary lights para maging sapat yung ilaw niya, lalo na pag malabo yung mata mo. Although ngayon, bawal pa nga siyang kabitan ng bawal pang mag-tap ng kahit ano sa electrical niya kasi mabubuid yung warranty niya. Ayoko mo nang pakialaman. Pero flashlight pwede lagyan natin, Sagad na tayo pababa, let's go. Kita nyo yan, grabe. Pero compared lang kay NMAX, mas malakas torque ni Aerox. Ito kasi yung version 2, mas mataas yung compression ratio niya. Ang atay pinagkaiba niya, bukod tangi sa version 1 na Aerox. Hindi ko pa nagamit yung Aerox sa version 1, pero sa NMAX, higit na mas torquey yung Aerox. Syempre kasi nasa sports category kasi to, hindi tulad ng NMAX is touring. NMAX, bibigyan ka ng maganda-gandang overtaking speed. Although mararamdaman mo na mas nagmamadaling umalis si Aerox kaysa sa NMAX. Isa na gustuhan ko dito kaya ako siya kinuha is yung kulay niya. Makikita mo naman, cyan blue, diba? Ang ganda yung combination ng cyan at nung orange dun sa Aerox, sa Mio Aerox, ang ganda. Yung sa may VBA na part, sa 155 pala na part, sorry, ang ganda rin gandang-ganda ako sa forma niya, sa color combination na ginawa ni Yamaha sa kanya. Lalo na kulay cyan blue na yung mags niya. Hindi mo na kailangan pang magpa-repaint. Sa Wave ko kasi, yung una kong motor, inano ko pa nirepaint ko pa. Kasi black lang siya, parang black, plain. Siguro pag nagsawa ako, i-repaint ko to ng black. Abnormal na ako nun. Gapong ko po talaga ako sa cyan blue niya. At sa overall color combination niya, damang-dama ko yung pagiging sporty niya dito sa gray na paint job niya. May mga checkpoint, hindi tayo pwede ma-checkpoint. Wala ba tong plaka? Motor trade, na. Pero tinakbo ko lang kasi gusto ko siyang magawa ng review hanggat fresh pa siya. Hindi pa nababahiran ng kahit anong kadumihan.
panloob at panlabas. Sa traffic, parang alanganin akong isingit siya. Pero feeling ko kaya naman. Oo, kaya sa traffic. Singitan. Para lang ako naka-click. Pati yung traffic na naman dito. Baba, lagi naman traffic. Ngayon, December. Traffic as always. Grabe yung jeep nakarating na rito. Singit ako, boss. Oh, galing ni Kuya na NMAX, oh. Natawid niya yun. Sipin mo na lusot niya yun. Crazy yun, ah. Oh, singit ulit tayo. Saan tayo sa naka NMAX. Tayo sa naka NMAX. Ay, wala rin siyang plaka, oh. Kita niyo, ganyan din sitwasyon ko ngayon. Wala rin akong plaka. Kasi 2 days old pa lang ata to. Kasi kakakuha pa lang natin sa kasa. Kaya wala pa talagang plaka. Pero huwag kayo mag-alala guys, dahil sabi naman ng LTO, nirelax daw nila yung no registration, no travel ngayong December. Sabi ng LTO, mga local government local government unit, paano ang PNP? Hirap pa rin kasi baka tikitan ka ng LGU at tikitan ka rin ng PNP. Although dapat niya, diba, deputize ng LTO ang nagtitiket. Pero minsan sa mga local government unit, may sarili silang mga batas eh. Parang naging ibang estado yung dating eh, no? Pero yun nga, may sarili silang mga ordinances na sinusunod. Kaya minsan hindi rin napagkakatiwalaan yung announcement ni LTO. Sorry, ganun talaga, Pilipinas eh. So yun lang guys, tingin ko uulanin na ako at kinakailangan ko na talagang sumilong maya maya. Kaya magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you sa ating mga subscribers na nagbabalik. Dahil hindi lang kayong nagbabalik, ako rin. Magbablog na ulit tayo. Let's go. Peace out.